Tatanggalan ng lisensya habang buhay ang driver na nanutok sa nakaalitang motorista sa Cainta, Rizal. Alright, so ngayon guys, pag-usapan natin ngayon etong naging trending nung nagsuntukan etong dalawang driver. So eto na nga, nakaabot na nga sa LTO yung ginawa nilang iskandalo, no? Eto kasing driver na nanuntok umano dun sa may hawak na baseball bat. Alam nyo ba kung anong ginawa ng LTO dyan? Habang buhay na wala na siyang lisensya. Dito ay halos mangiyak-ngiyak nga etong nanuntok sa driver na may hawak na baseball bat. Matapos kasing umabot ito sa LTO at na pinadalhan sila ng show cause order at nagdesisyon ang LTO, etong si Racanilao, no, na suspindihin yung 90 days yung may hawak na baseball bat, at etong nanuntok naman ay hindi na pa ito suspinde. Habang buhay na siyang walang lisensya. Hindi na siya makakahawak ng lisensya habang buhay dahil dito sa ginawa nilang iskandalo, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo na mag-iingat kayo palagi. Kung pwedeng umiwas kayo ay umiwas na lamang kayo, no? Kasi sa isang iglap kagaya nito, nagsisisi na ngayon yung mismong nanuntok. Kahit nasabi nating mali yung may hawak ng baseball bat, talagang nabaliktad pa nga siya dito, no? Dapat mas maganda patas sila tinanggalan ng lisensya habang buhay. Hindi, yung isa 90 days lang Tapos itong isa habang buhay. So sabi ng ilang netizen dito, unfair daw tong ginawa ng LTO. Samantalang siya naman daw yung inunahang hampasin yung kanyang sasakyan. So problema nga lang, LTO ang nagdesisyon dyan, wala tayong magagawa, di ba? Kahit sabihin natin hindi patas o dapat dalawa sila habang buhay tanggalan ng lisensya, sila nagdesisyon, wala tayong magagawa. So ito, panoodin natin yung latest news dito tungkol dito sa dalawang nag-trending dito sa Cainta, no? Ito, sabay-sabay natin panoodin yung video. Tatanggalan ng lisensya habang buhay ang driver na nanutok sa nakaalitang motorista sa Cainta, Rizal. Nagkainita naman sa hearing ng LTO nang tumanggi ang organizer ng Boss Ironman Motorcycle Challenge sa Mindanao na isuko ang kanyang lisensya. May report si Von Aquino. Sakay na habang buhay, ma'am. Sabi nila, ano daw sa abogado. Abogado, wala akong pera, ma'am. Wala akong pera. Ano ko, mahirap lang kami. Napahagulgol ang driver na itago natin sa pangalang Mike matapos irekomenda ng Land Transportation Office ang perpetual revocation o habang buhay na pagbawi sa kanyang driver's license. Agoy. Ipinatawag si Mike ng LTO matapos masangkot sa viral road rage sa Cainta, Rizal kamakailan. Kwento ni Mike, ginitgit siya ng driver hanggang nauwi ito sa murahan. Sa video na ibinigay ni Mike sa GMA Integrated News, makikitang pareho silang nakahinto sa kalsada at nagmumurahan. Lasing ka lang, boss! Pagkana ni Mike sa isang gasolinahan, nakuhanan niya ang kaaway na driver na huminto at bumaba ng sasakyan. Aalis na raw sana siya para makaiwas, pero nakita ko yung baseball bat yung binunot niya. Inabangan niya yung pagdaan ko. Pinalo niya ng ganyan. yung alin? Yung kotse ko. Dito na raw siya bumaba at sumuntok. Nagising na po siya, tapos nagmamakawa siya sa akin. Huwag na daw dalhin siya sa pulis. Babayaran niya. Ayun. So ito, nagmamakaawa na daw yung may hawak ng baseball bat. So meaning, kung nagmakaawa na, bakit hindi niya pinagbigyan sa tingin nyo? So unang hinampas ng sasakyan yung kanyang hinampas yung kanyang sasakyan ng baseball bat, no? Tapos bumaba siya at saka sinuntok niya itong may hawak ng baseball bat. Ang problema dito kumagat nga sa social media. Sabihin nating tama ka, mali ka, kumagat sa social media, nagkaroon ng tension o nagkaroon ng away, nakaabot sa LTO, talagang LTO magdidesisyon nito, no? Pero tingin ko dapat same sila na revocation, no? Hindi yung isa 90 days di ba? Tapos lasing pa daw 'yon. Nauna siyang nanghampas ng sasakyan. Dapat tinignan ng LTO
kung sino talagang nauna bago siya naglakas loob na suntukin nga ito. Dahil may ginawa yung may ginawa yung kalaban niya, di ba? Eto pa. Ano daw sa abogado, wala daw siyang abogado. Yung iba sinasabi, wala kang abogado pero may sasakyan ka. Di ba? Sipin nyo yun. Dito talaga, hindi niya maiwasan talaga. Mangyak-ngyak talaga siya. Kasi syempre, wala ka ng lisensya habang buhay eh. Paano kung yun ang ginagamit mo panghanap buhay, di ba? No? Nakakagugat, nakakabigla kasi hindi sila pares binigyan ng ganitong klaseng kumbaga parang leksyon, no? Etong isa lang talaga habang buhay. Daw ako lahat. Mensahe niya sa nakaalitang driver. Sir, pasensya ka na talaga, sir. Hindi ko naman talaga gusto mangyari sa'yo, sir. Ako, sir, nagpapakumbaba ako. Talagang na-trigger na lang din ako. Hindi kumbinsido Diba? ang LTO sa Na-trigger. paliwanag. Kitang-kita nyo naman talagang hinabol niya, sinaktan niya yung tao. Tapos sinasabi niya kanina na nakainom, lasing, yun ang allegations niya. Sana hindi siya nakipag-away doon. Wala sa pagdinig ang na-knockout na driver pero nagpadala siya ng medical certificate. Pagpapaliwanagin pa rin siya dahil sa mga posibleng violation niya. Kabilang narito ang hindi rehistradong sasakyan na ayon sa LTO ay pagmamay-ari ng kanyang magulang. Hindi Pagmamay-ari pala ng magulang niya yung dito, no? Yung isa. Ang pagkakamali lang netong sumuntok, kung papanoodin ninyo yung video, dapat hindi na niya hinabol yung tumakbo na. Tumakbo na yun eh. Dapat hinayaan na lang niya, no? Hinayaan na lang niya, wag na niyang habulin, no? Hinabol pa niya. Yun yung naging dahilan tuloy ni Rakanilaw dito. Yun ang ginagamit ngayon ni Rakanilaw na hinabol pa niya upang suntokin eh. Dapat hinayaan na lang niya dapat yun, di ba? Na sa ganun, hindi na yun nasuntok at hindi na nakabangon. Kasi nung hinabol niya yun, sinuntok niya yun eh. Tapos hindi na nakabangon. Kumbaga, nawagan na siya ng magay, no? Dun siya nagka-problema. Sana hindi na lang niya hinabog, hindi na niya hinayaan na lang niya yun, no? Sayang. Ganun talaga ang buhay. No, kapag pinaano mo yung tapang at garit mo sa bandang huli, pagsisisihan mo talaga. yung plaka na nakalagay na halatang tinatago, nakatilt para hindi makuha ng mga NCAP cameras. Kung totoong lasing siya, ba't siya nagdadrive ng lasing? Suspendido na ng 70 araw ang kanyang lisensya at posible ring ma-revoke. Huwag mong kalimutan yan. Diba, suspendido, pwedeng ma-revoke. Bahagya namang uminit ang ulo ni LTO Chief Marcos Lacanilao nang di-surrender ng presidente ng BMW So, owners. ayan. So, hanggang doon lang yung balita. So, pangalawang balita na to tungkol dun sa Ironman, no? So, etong, sana ma-revoke din. Pagkapatas sila, di ba? Tama naman, maging patas sana ang LTO dito, no? Kasi hindi naman, halos same lang naman sila nag-road rage, no? Kaya dapat, mag-revoke na lang silang dalawa para wala namang hinanakit yung isa, no? Siyempre, nagmakaawa, nangiyak-ngiyak na nga, di ba? So, ano masabi nyo dito sa ginawa ng LTO, no? Comment down below kayo guys sa ating video at huwag nyo na din kalimutan mag-subscribe sa ating Pinoy Scope TV, no? So, yun lang. Thanks for watching. Have a nice day.